The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Su dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yoy, yes. Yoy, good morning. Kami po ang Double R sa Radyo Bandido. Kayo nakikinig dito sa DCRJ 810 AM at sa mga digital boxes. Kami mapapanood nyo rin. Okay, it's August 30. Last day, 2020, 31. last day na. 31. No, it's August 30 lang. 30 ba? Hindi, 31. 31 na ba? Oo. Oo nga, no. Parang wala na ako sa August 31 na pala. Bilis Kasi sa last day. Ikaw talaga, masyado mong iniisip kasi yung Saktong 10 a.m. talaga. Yan, ang galing talaga. Kakaisip mo ng Burr month yan eh. Oo nga hindi pa lumulutang si Jose Marichan ikaw na nang kakanta ko yung role. Hindi, pag kumanta ako diba? Ang ganda ng panahon eh. Oo, Diba? nakaraan na, kahapon na, makulimlim Oo nga, no, ang ganda ng araw ho ngayon at kami nandito ngayon sa Makati City. Diyan dito sa Makati Ave, corner General Luna Avenue. Okay, Kuya Roy, kamusta ang araw mo, Kuya Roy? Siyempre maganda. Siyempre, dapat lang. Lalo na pag papasok ang Bear. Siyempre, kailangan na natin mag-prepare dyan. Patapos na ba rin bang malapit na matapos ang Ghost Month? Oo, ang Ghost Month hanggang lang, September 4. So malapit-lapit na pala. So after noon, pwede nang bigayan. Oo, tsaka pwede na magpakasal, pwede na magtayo ng negosyo. Tsaka siyempre, darating yung Mooncake Festival. Kailan ang Mooncake Festival natin, mga kapatid natin, Pilipino Chinese? Usually sa data, sa calendar ng Chinese is August 15 yun. So, lumalabas siguro pagka September 4 plus 15, mga after 20. After the Ghost Month ba, may celebration? Wala. Pero yun yung Mooncake Festival. Nagkakaroon ng laro ng dice, may mga papremyo. Meron bang ulit mangyayaring gano'n? Mga kaibigan natin dyan sa Chinatown, Kuya Ren, meron bang nag-invite na ba? Wala pa. Naalala ko doon, meron tayong ganong event Oo, meron, di ba? Na-invite tayo noon eh. Ngayon ba, wala pa bang nag-invite? Tingnan natin, baka may mag-invite sa atin eh. Pero maglalaro ng dice. Para medyo meron pang time. Batiin ko mo man nagba-birthday. Sino ba yung mga Para yan? meron silang 1 hour para kung papadala yung Ganun pagkain. ba? Siyempre, happy birthday kay Karen Angela Herederos. Mayaman to, Heredero. Kay Happy Kuya birthday. Lyndon C. Yan. Siyempre, kay happy 24th birthday kay Bunso Miki Saraga. Buti hindi nagmana sa tatay niya. Ganang babati mo Tsaka siyempre, happy wedding anniversary sa aking classmate na si Ernie and Joanne. Yan. Okay, good morning and happy listening kay Romel Cayabyab, Joe Zamora, Mia Amor at sa lahat mga nakikinig sa amin kami live ngayong August 30, kami mapapanood yun sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido para manalo kayo ng makinig, manood at manalo ng GCash o load.
Ngayong araw na to sa aming live episode August 30, 2020. August 31, 2020 po. Lagi akong August 30. Ba't ba mabalik sa akin? August Ikaw, 30. siguro, So, August 31 pala. August siguro 31. yun ang date mo. No? August 31. Na huling araw na to ng Agosto. Ayan, Ruel, di ba? Okay, sa ating tanong. Para manalo kayo ha. Sabi nga namin, manood, makinig at manalo. Sa ating tanong, ngayon pa lang huling araw para mag-impose ng penalty. Pero diniper o pinigilan o hininto muna ang pag-impose ng penalty sa mga walang load ng RFID. Walang RFID. At walang RFID. Yung walang RFID, ang walang RFID, ang laki pala ng multa noon ng walang RFID ha. Unang offenses 1K, sunod 2K, at susunod na 5K. Ba, laki pala. Ayan yung mga lahat ng dumadaan sa expressway, toll expressway ho yan ha. At sa mga may RFID pero kulang ang load 500 ng multa, 200 second offense 1,000, third offense 2,500. Pero pinigilan ho muna yan ha. Wala munang penalty ngayon na ipatutupad dyan sa lahat ng expressway dito sa North at Luzon at iba pa. Ang dami pang expressway na dinadaan tayo ngayon. So ayan ang tanong lang. Kayo ba, tama bang ipatupad itong mga penalty na to sa ating mga toll expressway sa buong bansa? Sa mga dumadaan ng motorista. Di ba? Yung walang RFID at merong RFID pero kulang ang load. Ibigay nyo sa amin ang inyong komento at suggestion at reaksyon. At babasahin natin yan. Mananalo pa kayo ng load. Happy 14th wedding anniversary kay Marjorie and Jean Ibes Carlos. 14th anniversary 14 na silang taon na nagsasama pala. Okay, thank you. Good morning din kay Anton Vargas at kay San Gabriel at kay Jason Abulencia at kay Rosendo Lampito. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan na ang ating poll question. Siyempre, atin sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to, pumasa to sa Philippine Standard. Yung mga nagmomotor dyan, huwag nyo kalimutan, laging mag-helmet at gamitin ang Motoman. Okay. Anyway, basahin natin mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo, Kuyang Ruel. Ito na nga. Ito na, puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Pala, siya pa yung may kondisyones kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Susuko lamang daw kapag pumirma ng waiver na hindi siya isosurrender sa Amerika. Ayan, may kondisyones pang kakaiba to Ang pugante may kondisyones pa. PNP patuloy ang paghalughog sa gusali ng KOJC compound sa Davao City. Pastor Kibuloy nagtatago daw sa isang bunker. Ginawa ng command center ng PNP yung KOJC compound o Kingdom of Jesus compound. Pagpapataw ng mahigit 2,000 pesos o kulang o walang laman na RFID, pinagpaliban ng hindi lang 30 araw kundi 60 days hanggang October 31 ng Department of Transportation. So wala ho munang penalty ngayon hanggang October 31. Vice President Sara Duterte nilarawan ng oposisyong bilang spoiled brat, arrogante at may narcissistic personality matapos ang controversial na deliberasyon ng kanyang budget sa Kamara. Samantalang 2 billion budget ng tanggapan ng Vice President, pinagpaliban ng Kamara. 72 million confidential fund noong 2022 na bukong pinasusoli na ng Commission on Audit. Saan niya hagilapin itong 72? Now, unquestionable dahil walang mga dokumento 12 anyos na tinamaan ng MPAC sa Balayan, Batangas. Nagpapagaling na. Balayan Mayor ay tinangging may lockdown sa kanyang bayan. 8 pang kaso sa Central at Eastern Visayas binabantayan ng DOH. Nako, dapat simula pa lang Kuya Roy, dapat talagang bantayan kasi parang naalala mo na COVID ganun no? Sabi wala lang yan, ubo-ubo lang yan huli na, 'di ba? Ito dapat talagang maging vigilant tayo rito. Simpleng sakit lang siya pero nakamamatay Nakamamatay itong Mpox monkeypox na to. Department of Health nilinaw na hindi airborne disease ang Mpox bukod sa pakikipagtalik,
skin to skin contact, ito raw ang mas malakas makahawa. So kung yung mga nagpapa-spa, yung nagji-gym, yung mga naglalaro ng mga physical contact sport, yung pala medyo mas delikado ngayon. Samantalang dating DOH Secretary Francisco Duque at dating DBM Undersecretary Christopher Lau kinusuhan na ng Sandigan Bayan kaugnay sa maanumalyang pag-aproba ng pondo sa pagbili ng bakuna noong panahon ng pandemya. Ito, si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go, na naging Alice Go na tumakbo 35 iba pang at 35 iba pa kinasuhan ng money laundering. 87 na case isinampa ng Department of Justice. Muntinlupa Court muling binasura ang apela ng prosekusyon sa pagkakaabsuelto ng drug case ni dating Senadora Laila De Lima. Aba, magandang pa-birthday kay Senador Laila De Lima. Belated happy birthday Senadora Laila De Lima. Kahapon, after nung lumabas yung desisyon. Kasi nag-MR yung prosecution doon sa niya. Dinismiss, tuluyan ng dinismiss yung case. So, clear na si Senadora Laila De Lima mula sa gawang-gawang kaso ng nakarang administrasyon. Ito, liquid shabu raw, binabantayan ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Liquid shabu, mas hindi nakakabaliw kumpara sa powder shabu. Hindi pala baka sabi, okay pala to. Hindi pero bawal pa rin, droga yan At hindi pala mas nakakabaliw, konti lang ang pagkabaliw. Kasi mga praning baga talagang tumikim ka ng droga na to. Samantalang ang pick-up na dumaan sa EDSA bus lane na nagpakilalang Mayor Perez sa DOTR personnel, isang umanong budol matapos sa mabukong walang Mayor Perez sa Bulacan. Name dropper siya mismo. Sabihin mo si Mayor Perez. Nalaman mo ito, nakita mo nag-viral ito Naka-Hilux na blue, no? May kasama pa yata niya asawa niya. Mayor Perez to. Meron ba kahit mayor ka ba? Pala, nalaman pala dalawa kaso nito. Nag-name drop ka, usurpation of authority. Mayor Perez, wala pa ng Mayor Perez doon. Meron tayong kilala, Mayor Lem Faustino ng Kalumpit, Bulacan, hindi abusado. Magaling pa yun. Pero ito, Mayor Perez daw, kahit ba, mayor ka pa ba dyan? Kahit senador nga di ba? Bawal dyan. Bawal dumaan sa bus lane. TRO o Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Program nabuhay muli o NCAP, hiniling alisin ng Office of Solicitor General sa Korte Suprema. So, ano pala to? Gusto nilang ibalik tong no contact invalid nga raw to, sabi ng Korte Suprema, unconstitutional. Tinan mo naman, maayos na ang mo. Wala nang di ba? Wala. Buti pa nga si Mayora Lacuna. Di ba? Pinagbawal nga yung manghuli ng Rasawar. Oo. At walang towing. Kaya nga ang ganda ng pagkakagawa niya yan. Bumabawi si Mayora. Si Mayora Simang. Ito maganda. Press Freedom Day. Ginugunita ngayong araw, kampanya laban sa fake news. Isinagawa ng iba't ibang grupo. Ayan nga yan ang sinasabi natin, pinakamatinding kalaban ng yung fake news yan. Press Freedom Day pala. Happy Press Freedom Day. Pero dapat, what is the difference between misinformation and disinformation? Ayan, sabi ni Denzel Washington, natatanda mo. Nakalimutan ko na Hindi kasi English kaya hindi ko natandaan Okay, ang balitang yan. Siyempre, atid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, yan po ang King's Herbal Capsule na mabibili nyo sa Mercury Drug nationwide. Okay, balik tayo doon sa usapin nung TRB, na diniper nila yung pagpaton ng multa, at magandang good news yan para sa mga motorista. Biruin mo ba naman, di ba, walang RFID, gusto nilang magpatupad ng cashless at contactless, papahirapan nila yung mga motorista. Diba, paano yung mga mahihirap na hindi makapaglagay ng 500, 1,000? Di ba?
Hindi, pero magbayad sila ng toll fee. Kaya dapat may cast lane pa rin. Oo, dapat para hindi naman pwede lahat puro RFID. Paano kung hindi marunong gumamit ng cellphone? Mhm. Diba? Ang mahirap kasi dito, Kuya Roy, yung ano no? Saan ba sila talaga magpapaload? Oo. Sa GCash, mga digital payment? O paano ba? Di ba? Dapat mayroong talagang availability ng paglo-loadan. Kaya Yan mismo nga ang doon sa may problema wala akong kulang ako. May loading Oo. station dapat. Oh. You implement bago mo Basta gusto nila cashless lang tsaka contactless. Bahala na. Basta bahala na. Di ba? Di ba? Dapat sige, cashless, bago dumating ng toll, merong naglalagay ng loading system. Di ba? Ay, yun Loading, nga. Dapat nga Dapat ganun. ganun, nagpapa-implement ka, hindi mo pinag-aaralan. Kaya nga. Dapat ganun ang sistemang gawin. 'Di ba? Ang nagpapatupad itong mga malalaking mga kumpanya no? Oo. Gaya ng Anti-por yan. Mamaya discuss natin. Ganun ba? Talaga namang anti-por yung biri mo. Magbabayad ka naman 'di ba? Oo. Paano kung nagbuo yung mo? Dapat may discount naman, 'di ba? Pag sobra, naglagay ka ng 1,000, 'di ba? Dapat may discount na ibibigay. Parang sa mga beep card sa LRT. Pag bumili ka ng beep card, may discount Parang something 2% o 5%. Dapat ganun. Ito, nagpapato na lang Diba? Sino ba nagmamonopoly nito? Tingnan mo. Itong Easy Trip na ginagamit ng Metro Pacific dyan sa North Luzon Expressway, Subic Clark, Tarlac Expressway, Manila Cavite Expressway, and Cavite Laguna Expressway. O itong Auto Sweep, ito naman sa kampo ng San Miguel, di ba? Itong Skyway, South Luzon Expressway, Naiya Expressway, Southern Tagalog Artilla Road, Tollway, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway, ito rin, ginagamit ng Villas Group dun sa may area ng Muntinlupa, Cavite Expressway. Yan mga pag-aari ng Metro Pacific, no? Ni MVP at ng San Miguel ni Ramon Ang. No? No? Kailan ba mapupula sa gobyerno yung mga expressway na yan? Dapat yan, sa gobyerno nga, bayaran ng gobyerno yun. Dapat gobyerno ang gumagawa niyan. Di ba? Hindi, actually, gobyerno yan. Gobyerno diba? yan. Tapos, BOT. may mga BOT, Build, Operate, Transfer ang ginagawa. So, after mga certain years, ibabalik. Kumbaga, wasak-wasak na yung kalsada, tsaka bibis. Oo nga. Pero kumita na sila ron, ha? Oo. Kumita na sila. Uy, thank you pala kay RS Crusher, kay San Gabriel, at kay Judith C. for watching. At kay Patty Buenaflor, good morning Sir Ruel at Sir Ricky. Kay Jaser De Leon Simpuego, ito idol to Yan ba? Hi to my two handsome idol. Si Jaser yung naging na-guest natin ni Mike Francisco that time. Aha, sino yan? Yung lalaki na gwapo, di ba, matangkad. Kasama ni Miss Mandaluyong, di ba? Ay, nakikinig ba? Oy, good morning Good morning Kamusta na? Baka diba? Parang Richard Gomez yan Yes, oo. Mamaya, speak of Richard Gomez, gusto niya may titlement pa siya Buksan daw yung bus line, na-traffic daw siya 2 oras. Talaga to si Congressman Richard Gomez. Anyway, itong MPAX update baka nakakaligtaan nyo, may mga sakit pa rin. Like Arellano University, nagpalabas ng memorandum, kaya parang bumalik mo na ulit sila sa online class dahil nga para ma-prevent kasi hindi lang MPAX may dengue cases. Actually, diba? yung MPAX is highly contagious yun. Pero hindi naman nga siya airborne, hindi nakukuha sa hangin o gagaya ng COVID, Kuya Ruel. Oo. Pero mas maganda na, maski na hindi yan airborne, mag-ingat na tayo. Sa Balayang Batangas, biro na alerta lahat doon pa lang yung galing isa sa mga 12 anyos na nagkaroon ng ng MPAX. So kumakalat na may lockdown. So medyo na-alarma yung Balayang Batangas mayor doon. So wala ho doon, sabi ni mayor doon ng Balayan wala ho lockdown at isa lang namang kaso ron. At ngayon ay nagpapagaling. Yun ang good news doon, nagpapagaling. Pero medyo magbasa ka na kasi sa sobrang daming nag-comment. Sabi ni Romel Kayabia, masyadong malaki naman yung 2,000 na yan. Kay Leia SC, magandang umaga po. At kay Jesse Som Fernandez, baliw talaga yung kibuloy na yan kung ano-anong demand, palibasa guilty itong mga Duterte. Kay Ade Koa,
Thank you for watching. At kay Brianna, good morning, Double R. Kay Charles Tew, hindi makatarungan. Sobrang mataas ang laging hindi nababasa ang RFID nila. Ayun nga yung problema ron eh. Kaya nga kini-question din ng mga kongresista na na ayusin nyo rin yung ron, yung toll nyo ron, yung RFID nyo ron. Kasi di ba, bisan hindi nagbabasa talaga eh. Di ba? Kaya hindi ka nakaharang ka. Naglagay ka na, wala pa. Di ba? Tama. Okay, basahin nga natin tong ibang mga komento ng ating mga ang dami na pala itong mga to sila. Oy, thank you kay Cherry Silim, kay Cordelio, kay Jose Galon, at kay Alexander Estepa. Sa akin para siguro dapat silang patawan ng mata kung ito'y makailang beses na. So repeat Naging, repetition na violator to. Oy, kay G Prado sabi, yes, para iwas traffic sa toll gate. Pabor siya na patawan daw. May sasakyan ba to si G? Si Nixon lang sabi, malaki masyado yung penalty, pero kung sila ang may mali, paano? Oo nga, paano kung di nga makakadaan yung dahil nga hindi mabasa? O dapat sila namang magbigay ng multa. Dapat free na. Si Rene Rain Brazil, hindi po dapat po sila daw ang patawan ng penalty. Ang ating suki si Josa Mora, hindi dahil napakalaki naman yan kung magbigay man sila ng penalty. Oo nga. Okay, good morning kay Adria. Thank you kay James Ryan. Kaya Mark Perez, wag naman 2K. Suggest times 2 na lang ng toll fee ang penalty. Times 2. So kung 68, 120. Pwede rin ha. Okay, taasan na lang. Konti huwag ng doble. Ba't nila papatawan ng pwede namang sa CAS pumila ang mga motorista? Ayaw niya kay Resty ha. Oo nga Hindi, problema nga mga iba wala ng cash. Di ba? May announcement nga sila na na wala ng cash talaga lahat, RFID na. Oo, ayun nga gusto niya. Contactless nga tsaka cashless ang gusto nila. Oo, papunta na ba tayo ron ayusin niya muna yung mga yung barrier doon. 'Di ba? At iba pa. Sa ibang bansa ganun, like sa Australia, yung kaibigan natin. Talagang doon halos hindi gumagamit ng cash, kundi mga card. Swipe lang. Si Lalain Paloma, sabi niya, hindi po malaking kawalan po sa motorista. Oo, laki naman yung kung 2K naman yun. Wala na nga ba? Okay, Racy, pang-hold up roy sa mga motorista yan. Kay Kuya Big Boy Quintana, kailangan ba lang kasi muna ang pagpapatupad nilang penalty. Isang halimbawa, kung ako'y dadaan ng Toll Expressway, at hindi basahin ng aking RFID, kung sabihin ko ng 2K din ang multa nila sa akin. Kumbaga, balik mo ron. Win-win solution to. Si Joseph Enriquez, kamusta ka na, Joseph Enriquez ha? Hindi sobrang pabigat yan sa mga motorista. Dapat muna nila ayusin, hindi pagbasan ng mga RFID. Nako sa mabaga na daloy sa exit. Pag na-perfect na yan, then mag-isip ng magandang proposal sa mga violators. Okay, thank you kay Bocorusha, kay Christy Largo, kay Albert Ramirez. Singilin na lang nila yung dapat kung malapit lang sila. Problema yun ng mga motorista. Okay, thank you kay Jade, kay Choi Beta. Yes, pero masyadong malaki raw yung 2K. Pabor naman sila. Si Irene hindi, nag-advance payment tayo. Mahal na nga sila nila. Kung advance payment nga, umikot yung pera na yun, di ba? Oo nga, tapos pag bumuntahin pa tayo, hindi kaya disadvantage sa atin yun, no? Hindi fair, unjust. Kay Judith C, hindi, grabe naman ang mahal ng singil. Okay. Ayan ho ang mga komento. Mamaya basahin natin, ang dami pa. Okay, si Pastor Kibuloy, Kuyang Ruel, nasan ba talaga? Hindi ko alam Wala ba dun sa SMNI, dun sa building? Nagkahanap kayo, baka nandun lang pala sa Guadalupe. Kamusta dyan ang kuya natin yan, si Kuya Admar. Hindi, meron naman siyang announcement, di ba? Na the word belongs to me. Di ba? So, kahit saan siya pwede. Kahit saan siya pwede, invisible ba siya? Oo nga, sabi nga niya, lahat daw dadaan sa kanya. Di ba? Pero, nakababad pa rin ang pulisya ron, no? Ano kaya masasabi ron? Arrest warrant lang hinahanap Hindi naman to hot pursuit In fairness naman doon sa
Ang hot pursuit talaga ako yung Ruel. Kunyari, nahuli mo sa akto, Hinahabol tapos mo. tumabol mo. Yun, pwede yun. Oo, in the sense of ano yun, ayon sa ating mga kaibigan nating abogado, pwede yun, hot pursuit yun eh. 'Di ba? Kung kahit saan pumunta yan, nahabulin mo yan within the 36 hours period. May grace period eh. Pero ito ilang araw na ba sila ron? Mag-isang linggo na. Mag-isa. Kasi malaki yung lugar eh. 30 hectares eh. Oo. Laki na lang lawak na nakuha ni Pastor Kibuloy. Kamusta kaya yung mga katutubo ron? Parang ang Pinalayas searching. Ito English to. niya? Searching a needle in a haystack. Galing Nasa ibang bansa na nga si Alice Go. Nakalabas, hindi alam. Si Pastor pa kaya? Oo nga, no? Sabi ni texter eh. Oo nga, no? Nasa ibang bansa na si Alice. Nakalabas. Oo nga, no? Pero hindi nandyan lang yan. Sabi, na-detect, may heartbeat eh. May heartbeat. Lahat naman tayo may heartbeat. May heartbeat doon. So, gumagamit sila ng makabagong teknolohiya para malaman kung may kasi, bunker daw kasi doon. Yung bunker, hindi talaga, maski na satellite niya, hindi ma-penetrate eh. Ganun ba? Paano ba't na-detect yun? Isa lang yung pinakamabisang intelligence doon eh. Ano? Yung tao. Yung katabi niya mismo. Yun ang intelligence doon. Di ba? Yun yung mag-squill ng information. Sa kanya 10 million. Sabi niya. Basta may 10 million ko sinabihan. Huwag mo na, bigyan kita 20. Siyempre, pabalik ka yun. Di doble. Magaling eh. Magaling sa oras na 10:25, tinawag nga palang spoiled brat ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua si BP Sara Duterte nakita mo naman kasi ng sagot, pabalang paulit-ulit lang budget hearing yan di ba? Dapat sagutin niya ng maayos kung saan napupunta yung pera ng taong bayan. Sumagot na, paulit-ulit nga lang. Sabi niya, Mr. Chair, I already answered and I don't know if he doesn't want my answer. Basta I answer. Hindi ko alam Parang tangier lang Di ba? Parang weirdo lang no? Mga sagot no? Pero maganda kasi tanong ni Congressman Benny Abante. Ang tinatanong niya, meron bang right ang House to scrutinize the budget of all? Hindi lang hindi niya pero sinabi niya, Kuya Roel, hindi raw Hindi. Kasi hindi ayaw niya kasi ayaw niya matanong. Kumbaga ang gusto niya yung parang courtesy talaga courtesy lang, approve na. Parang ginagaya niya yung kay dating Vice President Leni Robredo. Na konti lang yung tanong, aprobado. Paano kasi wala naman nasilip doon Wala namang aklat na nilimbag si BP Leni. Wala rin namang confidential pan si BP Leni. So, ikaw, dapat tanungin ka talaga kung sa pera namin yan pera ng taong bayan. Hindi mo naman pera na binigay ng kanina yan. Pero, pera namin yan, di ba? Sabi, Daddy Ricky, pahingi ng 10,000. Ano sasabihin mo? Saan mo gagamitin? Bahala na. Kami na. Kaya mo diwag. Pero hindi ko ganda yun. Nakita na magiging arrogante. Arrogante. At nag-joke pa. Nag-joke pa seryosong usapan pera. 2 billion, di biro yun. Alam mo ang pondo ba ni BP Leni, Kuya Ruel? Hindi pa umaabot ng mahigit kalahating bilyon lang. 662 million lamang. Pero ang dami yan nagawa. Kasi ba naman itong si BP Sara, gusto niya, burial assistance, medical assistant, BP ka di divert mo na lang yan sa mga para rin yan, services din yan. Meron ng LGU, nagbibigay. Pag burial assistance, like sa Valenzuela, kuya, ang ganda ron. Di na kayo magsusugal, bawal yung sugal. Bibigyan na kayo ng 5,000. Pag burial assistant, hindi, wala na yung mga, di ba, yung sasakla-sakla pa, buta-buta, wala na, okay nga yun di ba, parang pinagkikitawang pa yung patay, may sugal pa. So, walang ganun. At ano pa? Iba nga sa kalsada pa kaya nagkaka-traffic. Kaya, yun, doon, hindi na, kaya nga itong proyekto ni BP Sara, siya yung namumuliti ka dahil ginagamit niya yung mga services na pwede namang gawin ng iba pang LGU. Actually, diba sabi nga niya, walang ginagawa ang BP kundi maghintay kung ano mangyayari sa presidente. Next in line lang siya. Dapat ang BP support mo yung yung proyekto or sinuport ba?
Hindi naman, kinontra nga eh. Yun na yung second book. May second book. Aba, may second book pa. Diba, yung ibang Hindi nga niya ma-explain kung sino yung author nun eh. Yung pala, in short, siya lang ang author. Mali-mali pa raw ang grammar. Kinorek pa siya ni Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Si Raul Manuel, summa cum laude yun. Hindi biro yun. Summa cum laude yung bata na yun. Hindi nyo pwedeng malit-maliitin yung mama na yan. Okay, sa oras na 10:28, ang oras siyempre hatid sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. Yan. Lahat ng kailangan yung appliances, meron sila. Lahat ng gamit sa bahay, meron sila. At saka pag mag-burn na, siyempre malapit ang mga gift giving. Baka malay mo, magandang guli ang Sopetec ng mga appliances. Sabi mo lang. Marayan, mga reader. Abangan nyo. Baka mamigay kami sa December niya ng appliances gaya ng nakaraan ng taon. Okay, Kuya Ruel, ako marami pa tayong pag-uusapan. No? Like ang istorya ng ayun nga, yung sa ginawa ni Congressman Gomez, no? Binati ko siya ron, no? Kawing-kawing eh. Patas kung pagpataw ng penalty sa mga motorista. Ano ba talaga? Tapos yung pagdaan sa mga bus lane, dapat ba buksan yan? Diba? At iba pa yung mga traffic enforcer na muntik na maaksidente. Diba? Sinakyan niya kasi inuhuli niya. Hindi tumigil. Hindi tumigil. Siya, James Bond o Mission Impossible. Akala ko nga sa mga action movies lang yun. Pala meron talagang totoo. Pero may ang penalty mo, 500 lang. Ngayon magkakaproblema ka. Makakapatay ka pa, di kulong ka pa. Ba't ganun yung mga mentalidad ng mga ibang motorista? No? Doon daw makikita mo, reflection daw yung pagmamaneho ng ugali ng tao. Ayon sa mga psychologists. So kung barumbado siya, barumbado talaga. Barumbado siya sa kalsada, barumbado yung personalidad mo niya, yung ugali niya. Okay, mamaya sa ating pagbabalik maraming kaming pag-usapan at magbigay kayo ng pa rin ng komento at babulahin namin yan mamaya sa ating pagbabalik. My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV. Watch and listen to Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV. Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 8:10 AM ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitech Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, kami nagbabalik dito sa DZRJ 810 AM sa oras na 10:33. Ang oras atid sa inyo ng BTS. Blue Top Search ni Egiben, 100% cotton. Okay, kami po ay member ng KBP, no? Kabisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Okay, basahin natin yung iba pa. Naku, ang dami pala. Talaga, Kuya Ruel, maraming may mga sasakyan. Si Nerina, Holbo, Kandubo, dapat ayusin muna nila ang serbisyo yon. Kasi nagiging sanri raw ng traffic yung mga toll booth. Si Pati Benaplor, hindi. Diyos mamarimar. Di naman siguro malaking kaabala sa mga naka-duty sa tollway. Ganun din si Eusebio, thank you. Hindi raw, human error di yan. May iwasan, kaya wag naman penalty. O nga, no? Thank you kay Brenyana, kay Laila, kay Marlon Montreal. Kay Asinit, pwede. Kung yan ang solusyon nila para mabawas ang trapiko sa bansa. Kaya Tina Biernes, hindi. Papilahin pabalik sila sa Cass Lane. Masyadong malaki ang tukay. Oo nga naman eh. Si Rosendo Lampitok, hindi rin. Kokotongin pa na ng motorista. Si Gwency Lakatan, no. Bakit kasi may bayad pa yan? Dadaan ka lang naman. Oo nga naman, dadaan ka lang, may bayad pa. Dadaan ka. Maling-mali yan para kay Naiji. At kay Jan. At kay Erwin Torre Casillo. Hindi po. Thank you sa mga nag-comment. Si Marlinda Abulensa, sabi niya, hindi po kasi may mga palpak na RFID. Ayusin muna yung buying, yung mga sistema. Kay Ray ST Pars. Kay Josie Tan, dapat talaga may cash payment pa rin. Pwede po, pero kung hindi gagana, mabasa RFID ng sasakyan, ay magbabayad din sila ng 2K. Yan ang komento ni Ray ST Pars. Okay. Nako, sa oras na 10:35 sa mga may lakad ngayong araw na to, ngayong Sabado, August 31, yan, hindi na ako nagkakamali, August 31. Ito nga, no, 'di ba? Ang daming issue ng mga motorista. Ito nga, pinababalik naman itong NCAP. Magkakagulo ulit nito. Babalik ulit yung gusto ng Solicitor General na alisin na yung TRO, yung Temporary Restraining Order, na inutos ng Korte Suprema na alisin tong non-contact apprehension program. Ito yung may mga CCTV, no? Kahit na wala ng traffic enforcer, pag nahagip ka yan, darating na lang sa'yo, may violation. Ang problema. Ang laki, di ba? Pag dumating sa'yo, buwan edi may penalty ka na kagad. Oo. Lalo na pag di mo nabayaran, Kuya Ruel, di ba? Ang dami mga pahirap to, no? Imbis na, puro lahat counterproductive, puro penalty, puro gastos, puro bayad, di ba? Paano naman balik sa mga taxpayer? Ano bang balik niyan, di ba? Kolekta ng bayad, di ba? Parang, di ba malinaw na hulid up to? No. Ito pang issue naman. Laki na nga binabayad natin tax eh. Dahil pang... Alam mo, sa ibang bansa pala, nga, no? Like nga, halimbawa natin uli, yung Australia, ang ganda raw ng malaki tax, pero naibabalik sa mga tao. Mamagitan lahat ng mga serbisyo. Kasi pag nilaki mo yung tax, hindi na mababalik sa'yo. Hindi na. Saan napupunta? Sa mga packet. Oo nga eh. Diba? Parang si Congressman dati, lang yan bungalow lang ang bahay. Ngayon may 4th floor na. Mga gano'n. May resort na. Dati dito lang nakatira yan. Ngayon nasa Ayala, Alabang na. Ayun, kaya maganda yung propose ng ating kaibigan sa Tony Cabigaw, di ba? Transparency dapat. Yes, ikaw nga sinasabi mo, Congressman, dati bungalow, ngayon palasyo na. Mas matindi yung nagsiserox doon sa Saan? Doon sa Bureau of Custom. Merong Ferrari. Xerox lang tignan mo Bongga pala yun. Di ba? Parang yung janitor din, di ba? Janitor doon sa custom din, ganun din. May luxury car.
So, ayan no, iba pang issue din sinasabi nga ni, ito yung kay Richard Gomez ngayon, di ba, nag-viral. Yung bus lane, di ba? Gusto raw niya buksan dapat during rush hour, no? Sa mga motorista. Kasi nakita niya, ang bilis no? Ang bilis nung, pag sumakay ka. Ba't hindi na lang gawin ni Richard Gomez, mag-bus na lang din siya. 2 hours daw kasi siya na traffic papunta siya ng At least dito pag nag-bus ka, okay, di ba tama. Di ba si Chavit Singson, di ba nag-bus dahil na traffic, hintay na lang yung sasakyan niya doon, di ba? Sumakay ng bus nilibre pa niya yung mga lahat ng pasahero doon sa bus. So, ba't nahihirap? Masyado sa entitled ilan lang may motorista kaysa sa mga nagko-commute. Hindi, tsaka public transport, ayusin public transport. Compassion, bakit? Kasi doon sa bus, nakatayo Biro mo, pagka na-traffic yung bus, 2 hours ka nakatayo. Pero kaya nga, may bus lane. Ang bilis nun, kung nakakasakay ka sa bus lane. Walang doon, may stop doon, doon ka bababa, yung may station. So, akit ka lang doon. Ang mahirap nga lang doon, pag senior ka, medyo mataas ang hagdanan doon. Pero kung mabilis kasi hintuan na, hindi katulad ng dati na naghihintayan ng naghihintayan ng yung mga bus. Kasi nga nag-uunahan ng pasahero. Diba? Yung mga pasahero. Diretso. Nakita mo dati sa Quiapo, di ba? Nagkagit-gitan pa kasi, di ba? Sa Espanya. So, eto, kung mga lahat ng dumada na bus sa EDSA, ang bilis ko yung Ruel. Kumbaga kung sasakay ka magmula Monumento o kung magmula ng MOA EDSA Pasay, within span of lang less than 30 minutes lang nasa Monumento ka na stop lang siya pag alis na kagad dire-diretso, hindi ka tulad nung araw pag sumakay ka dyan sa Monumento papunta ka ng EDSA Pasay ilang oras? Isang oras lang. Mga 10 tulog ka na. Wala ka pa ron, kasi nga, nag-uunahan sila ng pasahero, hinto yun sa area. Diba? So, pabor yun sa taong tulog. Kasi yung ganda ng panaginip. Naka-aircon pa. So, ba't mong pahihirapan yung mga commuters? Kukunti lang naman ang may sasakyan kaysa sa mga commuters, no? Ito si Richard Gomez. Ayun, di ba, tinake down na niya yung Tinake down na niya yung pauwi na raw si Congressman Gomez sa Leyte. Hindi, umuwi rin naman daw siya. Kaya doon na lang daw siya. Tatrabaho kasi sa batasan. Para wala daw siya. Wala daw traffic doon. Walang traffic doon. Walang traffic doon. Probinsya yun. Bibira lang matraffic. Dito lang sa area ng South. Laguna, Batangas. Diyan naman matatraffic. Pero doon sa Leyte sa tingin ko, hindi naman sa Ormoc. Pero may napuntahan ako talagang walang traffic Saan yun, Kuya Ro? Except pag November 1, doon lang may traffic. Cemetery. Walang traffic. Walang sakyan. Kaya si Richard Gomez masyadong entitled na gusto niya, mabilis ang niya. Ayusin niya muna. Ayusin dapat yung public transport. Diba? Sa ibang bansa, maayos ang public transport doon. Mga nakakurbata, mga may daldalang maleta. Ayun, ang hindi nila ginagamit ang sasakyan. Di ba, like sabi mo nga, sambang napunta mo, mahal yung Kuya Ruel. May, pag pumasok ka sa isang pag may kotse ka, malaki ang taxes o parking fee. Di ba? Sa Singapore ba yun? Sa Singapore at sa... Di ba, parang pumasok ka lang sa isang city, may panibagong bayad ka Diba? Kuminyari, galing ka rito, punta ka lang ng Pasay, parang may a certain penalty ka na kagad. Taxes, additional charges, diba? So, ganun kahigpit doon sa ibang masa pag may sasakyan ka. Kasi nga, nagkokos ka ng isa ka lang, ay yung mga nagko-commute ang dami. Pero nagkasya sila sa isang sasakyan, yung mga bus, diba? Iba pa. So, hindi, sa iba, dati sa Amerika, pagka yung pool, di ba, may tinatawag siya ng carpool. Pagka nandun ka sa carpool, pero mag-isa ka lang, huli ka. So, dapat may mga sakay ka. Di ba? Tama. Okay, sa oras na 10:42. At iba pang mga reaksyon ng ating mga listener dito. Teka, banggitin natin tong pero habang binahanap mo dyan, magpakulay ka muna ng buhok. Using taube.
The overall vanity for colored hair. Yan. Daming mga kulay yan. Tsaka magandang quality ng tube. Hindi pa mahal. Okay. Oy, good morning kay sa ating live episode nabati mo ba to si Servilio Christian dyan sa Caloocan, bus traffic monumento. Oo, wala Kasi nang doon na nagiging solusyon dyan, terminal uli. Oo, sabi, traffic bus EDSA kami sa Manila, Pasay City, Pasig City, Quezon City, Malabon City. Matraffic yan. Valenzuela, matraffic din ho yan. Sa Caloocan, baguhin nyo na mayor nyo dyan. Hindi, basta pagka merong barker, matraffic. Kasi pwede silang huminto doon na matagal. Tapos nagpapapuno muna. Oo. Kasi sa ibang bansa, walang ganun eh. Ikot na ng ikot yun, dire-diretso lang. Dito, maghihinto, papapunuin, ilang minuto, ilang oras yun, ilang minuto yun bago mapuno, di ba? Alin, Kuya Ruel? Yung mga bus. Hindi, pero dun sa, kung nakakadaan ka, Kuya Ruel, sa bus lane, hindi na ilang minutong basta may nakapila ron, alis na, pag sumakay na, alis na kagad. Wala pang 1 minute, Kuya Ruel. Hindi, yung sa mga dulo-dulo, di ba? Kagaya sa sa monumento, iikot yan, maghihinto yan, mga ganun. O meron time na nagkaka-traffic doon, lalo sa monumento, yung pag-ikot, may mga bus doon. Sa may Monumento Circle. Kasi iba ho ang doon marami nilalagusan doon. Papuntang Malabon, Nabotas, papuntang Valenzuela, Bulacan. So, papuntang Maynila. Okay, at sa Maynila, kamusta ang Maynila, Kuya Ruel? Maynila maganda eh. Maganda ba Maynila? May hold upan doon May hold up doon Diyan sa may area ng Yuseco. At ay nangyari to kailan lang? Kailan lang ba ito nangyari? 2 days ago lang ba? Oo. Kung 3 days ago. Oo nga no. Nakuha 4 ang suspect, pare-parang gumamit ng mga motorsiklo. At iyan ho yung nangyari dyan sa may kanto ng Yuseco at Abad Santos, tama ba ako? At ang biktima ay si Rami Buluses Morales, isang negosyante. Nakuha sa kanya yung yung alahas at saka cellphone. Ano bang ginagawa niya sa isang establishmento? Parang may binibili lang siya doon sa may inside na classic card exchange na matatagpas sa Yuseco. At ang napakaaga nito ano bang ginagawa ng mga kapulisan natin dyan sa Manila Police District, General Tomas Ibay? 9:58 nangyari nung umaga, nung August 29. Station 7 ba? Oo, Station 7. Yuseco malapit lang dito sa mga presinto ng Station 3 doon sa papuntang Blooming Street, di ba? Hindi, kung sa kabila siya, sa tingin ko sa kabila to Oo. Yung Ruel ang daming hindi kaya police to? Yung mga nang-hold up din. Kumpara doon sa nangyari. Maraming mga motorcycle na walang plate Pero naglilipa na walang plate, walang helmet. Dapat maghigpit doon kasi yan ang kadalasang gumagawa ng maraming crimes yung mga ranting tandem. Ay, kaya nga, hindi kaya to police. Alam mo yung sa may area ng Bulacan. Sambang area yung Kuya Ruel? Balagtas. 7 yung hold-upper. 7 hold-upper na police. Isa pinakamatas doon. Major. May iba, Master Sergeant. Staff Sergeant, no? At butin man nahuli ng mga ungos na to. Ang bilis ng police, nandun na mismo. Pala, no? Pinasok yung bahay, nanghihingi ng financial assistance, no? At ang laki naman nun. 30 million ang kinuha. Financial assistance, 30 million. 30 million plus yung alahas pa. Buti na lang no? Dapat si DLG Secretary Ben Horables, wag nang tumakbo senador tugisin na lang niya itong mga ng mga walang yan na itong police, no? At ang nakakalungkot dito, yung isang opisyal pala, paritiro na, 55 years old Sayang. Gusto niya maaga makakuha ng cash advance. Baka mas malaki. 30 million sa 7 sila, di hati-hati sila ron. Pero pinasok kung di nakita sa CCTV, hindi sila mahuhuli, Kuya Ruel. Mga Police Hagonoy, isa Police Santa Maria, di ba? Mga taga Bulacan din police no? Ang humuli rin sa kanila, Bulacan Police PNP rin. Mabuti yan. Congratulations na nahuli itong mga tulisan na to.
'Di ba? Nakakainis, 'di ba? Imbes na protector, kalagay pa, protect and serve. Ngayon, 'di ba? Ano mang ginagawa to ng mga pulis? Hindi sila protect and serve, 'di ba? Meron din serve nila sa sarili nila. Serving their interest, di ba? Nakakalungkot yung mga ganitong balita, no, na ganitong mga incident. Kasi nag-aral ka para di ba? Protect and collect daw. Protect and collect. They are protecting their interests and at the same time collecting what is theirs. Protect and collect. Okay, sa Maynila, yung kaibigan nating si Congressman Benny Abante, ang ganda pala ng ginawa ni Congressman Benny Abante. Pasalamat siya dun sa kalaban niya, tumatakbo. Si Joey Uy, si Congressman Joey Uy. Sinabi niya kasi walang scholarship. Bilang nagkaroon ng scholarship, bis na walang ayuda, nagbigay ng ayuda kagad ngayon. Ngayon pa lang nagbigay ng ayuda si Congressman Benny Abante. Pasalamat kayo doon sa kalaban niya. Kung di pa niya pinasasabi na dapat may scholarship program o walang scholarship program si Benny Abante. Ngayon bilang nagkaroon, kasi malapit na eleksyon. Ayan. Congressman Benny Abante. Masipag talaga. Paabante yata yung mga taga 6th District. Patras. Ngayon pala nagbibigay ng ayuda. Talagang namumulitika lang si Congressman Benny Abante. Okay, sa oras na 10:49, Kuya Ren, sa mga live natin, listeners. Sabi ni, ito laging nag-send to si Sendito Christian dyan. Sabi niya, Manila District Joel Chua shout out po. Sorry. Kay maganda daw ang topic sa Maynila. Maganda traffic Hindi, topic. Topic. Kala ko traffic natanggal na yan e-buy. Pero topic na natin yan last week. Nagpayaw sila ng case laban dyan, no, sa... Okay, sa oras na 10:50, ang oras siyempre hatid siya ng Creative Nail La Salon. 10 minutes na lang magbubukas na yan dahil 11 a.m. bukas na ang Creative Nail La Salon dyan sa may Scout Alcaraz, Quezon City. Tawagin niyo for appointment 0927-395-1110. Yan, para sa appointment nyo na baka kasi pagpunta nyo rin maraming tao Oo. Okay, Kuyang Ruel, ikaw ba? Tama ba ang gustong ipataw ng Toll Regulatory Board o TRB na magkaroon ng penalty sa lahat ng mga dadaan na expressway na walang RFID at kulang yung load sa RFID? Mali talaga yan. Kasi kung gusto mong ma-penalize, tanggalin mo ng cash, di madami mga pe-penalize. Di ba? Pangalawa, paano yung mga kagaya sa akin, meron akong sasakyan na karag-karag. Pero nasisira yung RFID. O di magbabayad ako ng 2,000. Pangalawa, di naman natin alam, minsan sa sobrang busy natin wala naman pagka nagdumaan ka, wala naman any gadget na magsasabi, ito na lang natitirang pera mo. Dapat merong ganun. Diba? Tapos, bago ka, kung talagang wala, bago ka pumasok ng toll, dapat meron silang parang charging, yung loading system, loading na center. Diba? Nag-charge ka, isipin mo pag 500, for example, 10 million na motorist, naglagay ng 500, that's 5 billion. Ang laki na yung kinikita nila sa interest lang. Tapos, i-charge mo ng 2,000, anti-poor talaga. Dapat merong cash system dahil may mga biyahero galing probinsya. Wala silang pambayad ng ganong kalaki. Kung magkano lang yung first pagpasok nila, yun ang naipon nila, so yung mabayad. Kasi dala-dala nila kalakal. Pagdating doon sa Manila o sa destination nila, ibebenta nila, kumita ng konti, pagbalik, meron sila ulit na ipon. Kung gano'n ng pero Kuya Roel, di ba exempted na yung mga goods? Yung mga necessity like deliver ng mga yung gulay din, di ba? Tsaka rice. Meron naman mga business yung mga hindi necessity. For example, magdadala ng mga kalakal, mga t-shirt, mga delivery, di ba? Magbebenta rito sa mga gamot. Di ba? Kaya medyo magiging milking cow yan. At anti-poor ba? Anti-poor, Okay.
Sa atin, nga naman, sa akin naman, ba't ba impose sila ng mga puro patong ng penalty, mga counterproductive nga, di ba? Penalty sa ganito, o penalty sa ganyan, di ba? Imbis na i-improve muna yung system kasi gusto nila, parang nagpatupad din sila ng di ba? I-modernize ang jeep, di ba? Sa sunod namin, modernize. Wala naman pala talaga manufacturer na gagawa na gusto kung paano i-implementa at saan dadalhin ba itong mga lumang sasakyan na to na aalisin mo sa kalsada. O kagaya rin naman ito, patawan ng mga penalty na anti-por nga, sabi mo nga. Tsaka, hindi nga maintindihan, walang loading station no? Walang loading center kung saan paano walang GCash, di ba? Walang mga digital payment. Paano kung wala akong cellphone? Kagaya sa akin, wala akong cellphone. Kung gusto magbigay, ipadala na dito. Kaya, so, ang hirap ipatupad ng ganyan. Basta gusto lang makakolekta lang mga private toll operator. Hindi nga, sabi nga ni Charles, minsan nga, hindi pa raw mabasa, di ba? Delay pa yung bawas, kaya magulo. Pagdating nila, akala nila, hindi na bawas. Yung pala, bawas na, kulang ka ngayon. So, magpumulta ka ngayon. Pero magpadiba naman yun. Sana, alam mo, doon nga sa mga LRT, may beep card ko yung Ruel. May beep card. Pag may beep card ka, bawas ka dapat. Ngayon, kung may RFID ka, dapat bawas ka. Para mahikayat mo mag-RFID rin yung iba. Di ba? Imbis na, at saka yung cash payment, dapat hindi mawala yan. Okay, Kuya Ruel. Bago tayo bumati ulit bumunot na muna tayo. Okay. Tatlo, di ba? Tatlo. Okay. Binabati ko pala ang Vulcan Rider Association of the Philippines, Chapter 63. Bakit? Sama ng mga Kawasaki Vulcan yan. Lalo sa kanilang bagong member, kay Kuya Ray Calapardo, at siyempre sa BRAP President na si Gerson Litan Ingwa at Chairman Alan Apolenio, Treasurer Speed Chua, at ang lahat ng mga officers and members ng BRAP. Ride safe, mga kuya. Bakit? Meron silang Meron silang raffle. Kung nanalo, magkano ba yung ticket nila, Kuya Ruel? 100 lang. 100 lang? Ano pa ang papanalunan? Ang palunan nila is brand new Kawasaki Vulcan S. Kaya pala, Vulcan rider sila. Lahat sila naka-Vulcan. Aba, mahaling motor yan. Mga may 400,000 na halaga nun. Aba, mananalo ka na nun. O sige, bentahan mo nga kami yan. Okay. So, siyempre sa mga BRAP, huwag niyo kakalimutan na pag mag-helmet kayo, dapat motoman. Okay. Yeah. At siyempre, saka huwag natin kalimutan yung aking Batch 84 reunion ng Chiang Kai-shek College. Yan, sa Manila Hotel Centennial Hall this coming September 7, 2024 at 6 p.m. Come and join. Yung minsan lang tayo magkaroon ng ganong salo-salo. Para magkakilala ulit, alam mo naman, minsan sa tagal di ba? At saka may mga prizes to. At saka may mga gift giving. Ako taga-receive lang. Okay. At saka siyempre, congratulations sa aming president na si Robertson. Ayan, nakalimutan mo na naman. Ayun, si Robertson C. ang presidente ng Batch 84. Okay. Ito, bumunod na si Kuya Ruel Ito sa mga nakikita nyo, tatlo tong nanalo ng 100 pesos GCash all load Si Michael Malakas, si Christy Largo, at si Resty Maling. Resty Maling. Okay. I-direct message nyo lang kami. O PM nyo kami sa aming fanpage Ang aming fanpage Double R sa Radyo Bandido. Yan follow nyo at i-like. At para lagi kayong nakasubaybay sa amin tuwing Sabado. At saka hindi fake news. Yan siyempre, yun ang unahin natin kalaban ng mga, naalala mo sinabi natin noon, di ba? Sabi, 5 patay, isa lang palang patay, na-heart attack pa, walang kinalaman pa dun sa So, ingat-ingat tayong pagpapalabas ng mga nakaka-alarm ho kasi yun sa tao, ang mga fake news na yan. Sometimes kailangan talaga verified. Diba? Ngayong panahon ng Press Freedom Day, labanan talaga yung mga fake news, pati yung fake na tao, labanan mo na rin yan. Okay, Kuya Ray, paalam ka na. Yes, sa lahat ng nakikinig sa amin every Saturday po, 10 to 11 a.m., huwag kayong magsasawa sa aming mukha. Thank you. Okay, maraming salamat Saan samahan nyo uli kami sa susunod na Sabado. At susunod na Sabado, September na, Kuya Roy. Kakanta ka na ng Jose Marichan.
Ha? Sigurado Oo, yan, ha? Sigurado. Pag-aaralan ko muna yung practice. September na ang ating babalik dahil September month at sabi mo nga may announcement ka Kuya Ruel, di ba? Ano yung per month. May mag-sponsor na magbibigay ng loot bag. Ano naman nun? Siyempre mga delata. Mga maling. Giveaway natin yun. Giveaways yan. Okay. Abang hula kayo. Manood lang kayo at makinig at Kaya manalo wag kayo silang rito bibitaw sa aming... Sa Double R, sa Radyo Bandido. At dito siyempre sa ating sa programa ng lahat ng mga programa ng DZRJ. Yan. Okay, maraming po salamat. Bye-bye. Hi, good morning. Happy weekend. Good morning, Binis. Bye-bye. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.